Bandang alas 7 ay nagpamiting si Mama Weng kasama ang 4 niyang mata. Sila ang mata ng bahay niya. Kasama doon si Kuya Edgar na driver, si Chinley na isang Chinese na siyang hardinera, si Aling Rosel ang matandang tagabigay ng mensahe, at si Mang Dolfo na siyang katiwala sa buong bahay. Hindi mahilig magsalita si Mang Dolfo, pero matalas daw ang kanyang mata at pandinig, pati ang pang-amoy. Binigyan kami ng tigisang t-shirt, kulay orange at may tatak na pangalan namin sa harap at likod. At isusuot daw namin yon ng 3 araw kapag nasa bahay kami. Bawal hubarin, not unless kapag maliligo. Noon nga ay nalaman ko na tinatandaan nila mga pangalan ng mga kasama ko sa bahay. Sa mga babae, si Ana, Cherry, Francesca, Gina, Glory, Imelda, Joanne, Tina at Via. In alphabetical order yan. Sa mga lalaki naman ay Bonnie, si Darion, Edmond, Hero, Joshua, Leonard, Matt, Norwin, Reagan at Wawi. Sila ang mga lalaki at maliban kay Hero, lahat sila ay may itsura. Lalo na si Leonard na napakaputi, matangkad at gwapo talaga. Sumunod naman si Reagan na kahit hindi masyado maputi ay lakas naman ang dating dahil well-trained ang kanyang katawan na pinaghirapan daw niya sa gym sa kanila noon sa Batangas. Hindi na si Dario ang pinakagwapo pero si Dario ang kakaiba dahil maganda ang pagkamoreno niya. Sa babae naman ay matingkad ang kagandahan ni Glory. Kulot-kulot at mahaba ang kanyang buhok na kulay light brown. Bagay sa kanyang flawless na skin. Sumunod naman si Joanne na napaka-slim at napakagaling mag-Ingles. Maganda rin at morena beauties, sina Tina at Via na parehong taga-Bataan. Maganda rin sana si Francesca pero medyo mataba kasi. Walang pinipiling araw ang eviction sa pagkapalaya sa bahay. Kapag na-display na ang picture mo sa malapad na pinto palabas ng garahe, ay evicted ka na. Bubuhatin mo na ang mga bag mo at babay ka na. Maghanap ka na ulit ng transient na titirhan mo. Bibili ka ulit ng pagkain mo at kung may natitira pang araw sa visa mo ay pwede ka pang maghanap ng trabaho. Ang basehan lang naman ng eviction at kung nasusunod mo ang mga patakaran ni Mama Weng sa bahay niya. Narito ang mga kriteria. Disiplina. Ituring mong bahay ang bahay niya. Pakikisama. Huwag mang-away ng housemate. Magsipag. Ito ay para sa bahay at sa duty. Oras. Walang malilate sa pagpasok sa duty at pag-uwi ng bahay. Confidentiality. Huwag ipagsasabi sa iba ang tungkol sa bahay ni Mama Weng. Karagdagang rule. Pwedeng ma-inlove o makipagrelasyon sa housemate pero bawal ang physical contact. Walang kiss, walang yakap, pati holding hands ay bawal. Walang hidden camera sa bahay pero may 4 na mata si Mama Weng. Sina Mang Dolfo, Kuya Edgar, Chinley at Aling Rosel. Sila ang mga nakakakita at nakakarinig ng mga ginagawa namin sa bahay na siyang magiging basihan ng gagawing pagpapalayas tuwing alas 4 ng madaling araw. Yun daw ang oras na naglalagay si Mang Dolfo ng pangalan at picture ng palalayasin sa bahay. Noong gabing ding yun ay may bisitang dumating matapos ang pamiting ni Mama Weng. Sina Kuya Kiko na siyang kauna-unahang nakatanggap ng pinakamagandang trabaho mula kay Mama Weng. Sa napakalaking poster sa dingding ng salas ay nasa gitna si Kuya Kiko. Parang siya nga ang grand winner eh. Supervisor na si Kuya Kiko noon sa isang kasino. At nagkakamal ng maraming pera. Dahil yon sa pagkapanalo niya sa mga task at challenges sa bahay noon ni Mama Weng. Nagsalita din si Kuya Kiko noon at sinabi niyang magpakabait lang kami, maging malinis sa bahay at katawan at maging masipag. Matutong magtimpi o magkontrol ng mga sarili. Nakakasiguro na raw kami ng magandang trabaho sa Macau. 35 pa lang ako pero may mansyon na ako sa Pangasinan. Makakaya ninyo rin yan kung gusto ninyo. 22 days lang naman sabi pa ni Kuya Kiko noon. Marami sa amin ang na-inspire. Sa totoo lang ay napakahirap maghanap ng trabaho sa Macau
Kaya hindi nakapagtataka kung lahat kami noon sa bahay ni Mama Weng ay nangangarap na mapasali sa Lucky 5. Ang Lucky 5 kasi, sure na may magandang mapagtatrabahuhan sa Macau. Muli ako nag-duty sa Emperor noong sumunod ulit na umaga. Hindi na ako naglibot pagkatapos noon. Mas ginusto kong umuwi na lang sa bahay ni Mama Weng at nadatnang ko ang mga gamit ni Imelda. Inaway daw ni Francesca si Imelda at pinatulan naman ni Imelda si Francesca to the extent na nagsabunutan sila. Nag-referee ngayon si Glory na maganda kaya siya nadamay sa away. Ramdam namin na bukas ay mapapalayas na sila. Kami ni Norwin ang unang nakakita ng dalawang litrato. Litrato yon nila Francesca at Imelda. Pagbalik ko ng bahay matapos ng duty ko sa Emperor ay wala na sila Francesca at Imelda sa bahay. Maraming tanong noon. Bakit si Francesca ay natanggal? Siya na nga ang ninakawan, matatanggal pa. Noon ay napapansin ko naman ang titigan ni na Glory at Darion. Kahit titigan lang nila ay nasasaktan ako. Pero nagulat ako nang may magsalita sa likuran. BF mo ba si Darion? Paglingon ko ay nakita ko ang gwapong si Leonard. Hindi, mabilis kong sagot. Observer kasi ako eh. Lumen, napapansin ko na lagi kang nakatingin sa kanya. Kung hindi mo siya boyfriend, sa tingin ko may gusto ka sa kanya. Hindi, nagkakamali ka sa observation mo, Leonard. Sabi ko na lang pero hindi ko kayang salubungin ang titig niya sa mga mata ko. Kung hindi mo gusto si Darion, di siguro pwede kitang ligawan. May boyfriend na ako, Leonard. Nasa Dubai. Mabilis kong sagot pero yun ay pinagsisihan ko rin matapos kung maisip na may iba naman pala si Arvin doon. Si Tyra. Nasa Dubai naman eh. Sobrang layo ng Dubai dito. At bakit mo kasi ako liligawan? Bakit hindi si Glory ang ligawan mo? Bagay kayo. No, hindi kami bagay kasi ayaw ko ng babaeng maputi. Gusto ko yung ganyan sa'yo. Hindi ba puti? Hindi maitim. Hindi rin morena. Tamang-tama lang. I really like you, Lumen. Lalo na kapag nakasimangot ka. Lalo kang gumaganda. Nakatingin ako noon kina Glory at Darion sa salas. Maganda ang kwentuhan nila. Okay, Leonard, anong balak mo? Tanong ko. Ligawan ka? Sige, manligaw ka. Talaga, Yumin gusto mo rin ako? Narinig kong tanong niya. Noon ay naisipan kong sumakay, kaya't ang sabi ko, sa itsura mong yan, Leonard, sa tingin mo ba ay may babaeng hindi magkakagusto sa'yo? Talaga? Sagot niya sabay lapit ng kamay niya sa kamay ko pero inilayo ko ang kamay ko at tumayo ako. Bakit mo ko hahawakan? Di ba bawal ang physical contact? Tanong ko. Ay oo nga pala. Buti na lang at nasabi mo. Munti ka na tayong mapahamak. Nakangiting sabi niya habang nakaupo pa rin sa isa sa mga upuan sa dining room. Pero ako'y nakatayo na. Paglingon ko sa salas ay nakatingin sa akin si Darion. Walang expression sa mukha niya. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at tumindi na kasi noon ang selos ko sa kanila ni Glory. Why is that sad look in your eyes? Why are you crying? Tell me now, tell me now, tell me why you're feeling this way. I hate to see you so down, no baby. Is it your heart? Ooh, it's breaking all in pieces, making you cry, making you feel blue. Is there anything that I can do? Why don't you tell me where it hurts now, baby?
Kinaumagahan ay maaga ulit ako nagising at inaasahan kong si Norwin ang magigisnang kong nagluluto ng almusal sa kusina. Pero nagkamali ako. Si Darion ang nakita kong nagtitrito ng pork chop. Good morning! Bati niya sa akin pero hindi ko siya sinagot. Na-conscious ako bigla sa gusot-gusot kong buhok kaya bumalik ako ng kwarto namin at nag-shower na lang ako. Pagbalik ko ng kusina after kong magbihes ay nandun pa rin si Darion. Hindi mo ko tinulungan sa pagluluto. Baka maivik ka. Nakangiting biro niya. Kain ka na. Dugtong niya. Si Norwin, tanong ko. May sakit. Hindi makaka-duty kaya ako munang nagluto. Hindi ako sumagot. Nagtimpla ko ng kape kasi yun ang paborito kong partner ng pork chop. May kasalanan ba ako sa'yo, Lumen? Narinig kong tanong niya. Hindi ko siya pinansin. Nagmamadali akong kumain nang makita ko si Kuya Edgar sa salas. Siya kasi ang maghahatid sa akin sa Emperor. Hanggang 1:00 lang ang duty ko sa Venetian. Baka gusto mong mamasyal mamayang 1 p.m. Narinig kong sabi niya. Ewan ko, bahala na. Sagot ko pero nakangiti siyang nakatitig sa akin. Hintayin kita sa putol ha, 1:30. Sabi pa niya. Nag-duty nga ako noon at lumabas din ako ng 9:00 pero nakasabay ko si Angela na regular housekeeper na. Palabas na rin siya noon pero sabi niya ay dadaan daw siya sa friend niya dahil may libreng wifi doon. Pwede bang makapag-internet din? Sabi ko. Sure ka ba yan? Ikaw pa? Sumama nga ako kay Angela at noong makarating kami sa resto kung saan nagtatrabaho ang kaibigan niya ay pinahiram nga sa akin ni Angela ang netbook niya. Ako pa talaga ang pinauna niya. Binuksan ko kaagad ang Facebook ko at agad akong nag-view sa FB ni Arvin. Nabasa ko ang message ni Tyra sa mismong wall ni Arvin. Hindi mo na ako kayang saktan. Manhid na ang puso ko sa mga pasakit mo. Kesa magalit ako sa'yo, mamahalin na lang kita sa paraang gusto ko. Naintriga ako sa post na yun ni Tyra na ilang minuto pa lang niyang naipost. Hindi online si Arvin noon kaya't alam kong hindi pa niya yun nababasa. Siguradong para yun kay Arvin dahil sa wall mismo ni Arvin niya ipinost. Kaya lang ay bakit sa wall? Bakit hindi na lang sa private message? Pang-10 umaga namin sa bahay ni Mama Weng, kami ulit ni Norwin ang nakakita ng 2 litratong nakadikit sa pinto. Pictures ni Cherry at Edmond. Nagtaka kami ni Norwin noon kung anong violation ng dalawa. Pumasok kami ni Norwin bago mag 5:00 at pagbalik ko ng bahay ay wala na sina Cherry at Edmond. Walang nakakaalam kung bakit sila. Hindi katulad ng kina Francesca na alam namin na pinagnakawan pa ng pera. Napapailing na lang kami noon kasi malaking katanungan sa amin ang dahilan. Pero mas nakapagtataka noong picture na ni Joshua ang makagis na namin sa wall. Tulog pa si Joshua noon, kaya't hindi na namin natanong pa kung anong kasalanan niya. Pagkatapos ng duty ko sa Emperor ay nagmadali ako makauwi, kaya't diretso ako sa nakaparking na shuttle bus pero may humarang sa daanan ko. Si Darion. Natigilan ako kasi may dala siyang bulaklak. For you, sabi niya. Tinanggap ko ang bulaklak pero malaki ang pagtataka sa isipan ko. This time siguro sasama ka na sa akin sa pamamasyal, sabi niya. Hindi ko kasi siya sinipot sa putol. Noong una siyang magyaya. Pinagbigyan ko siya kahit sa totoo lang ay may pagtataka sa isip ko kung bakit ako ang gusto niyang makasamang mamasyal. Pwede naman si Glory. At bakit niya ako binigyan ng flowers? Napangiti na lang ako noon kasi hindi ako makapaniwala sa iniisip kong baka may gusto siya sa akin. Hindi ako kagandahan kumpara kay Glory. Nakakatawa di ba, Lumen? Magkasama tayo sa isang bahay pero miss na kita. Narinig ko pang sabi niya. Hindi ako komportable sa tutumbukin ng usapan kaya binago ko ang topic. Ako baka bigla na rin akong matanggal sa bahay Nang hindi ko alam ang dahilan.
Pero bago mangyari yon, Lumen, bago tayo magkahiwalay, gusto ko sabihin sa'yo. Tumigil siya noon sa paglalakad saka humarap sa akin. Diretso ang mga mata ko sa titig niya. Mahal kita, Lumen. Mahal kita. Ang buhay ko para sa'yo. Ang puso ko sa'yo lamang ilalaan. Tanging ikaw sa puso ko. Habang buhay ang mamahalin ko ay ikaw. Kahit pa magunaw ang mundo, ikaw ang siyang yayakapin ko. Ibubulong sa'yo, mahal na mahal kita. Ang awit ko alay sa'yo. Ang himig ko sana ay pakinggan mo. Pangako ko sa iyong puso, hindi ako kailanman magbabago. Kahit pa magunaw ang mundo, ikaw ang siyang yayakapin ko. Ibubulong sa'yo, mahal na mahal kita. Kahit pa magunaw ang mundo, ikaw ang siyang yayakapin mo. Ibubulong sa'yo, mahal na mahal kita. Ibubulong sa'yo, mahal na mahal kita. Noong sumunod na umaga, pagising ko ay madilim sa kusina. Ika-14 na araw na namin noon sa bahay ni Mama Weng. At noong madaling araw na yon ay wala na si Norwin na siyang nakasanayang kong nakakagisnang nagluluto. Noong iswitch on ko ang ilaw ay nabigla ako nang makita ko ang 7 magkakatabing litrato sa pinto. Sobra ang pagkakaba ko noon, pero agad din ako na-relieve nang makita kong wala doon ang litrato ko. At wala din ang litrato ni Darion. Sina Glory, Norwin, Tina, Via, Reagan, Matt at Wawi ang mga litrato sa pinto na tinanggal. Sobra ang pagtataka ko noon kung bakit biglaan at kung bakit ang dami pa nila. Ang natira na lang ay ako, si Ana, si Ate Gina, Joanne sa mga babae. Sa mga lalaki, sina Darion, Bonnie, Hiro, Leonard. Hinikap kong magluto ng breakfast para sa lahat noong umagang yon nang mag-isa kahit na
Hirap ako kasi nakakalito na ang mga nangyayaring pagkatanggal. Lahat kami ay nagsisikap na huwag matanggal. Lahat ay nagsisikap na magpakabait pero bakit may mga natatanggal pa rin? Matapos ako mag-duty noong umagang yon, ay nagmamadali akong umuwi. Yon ang hirap na madaling araw umalis. Laging excited umuwi upang makibalita. Pero paglabas ko ng hotel ay may humarang sa akin. Si Darion at may dala na namang bulaklak. Noon ay pinagsabihan ko na siya. Wala ka pang trabaho, bili ka ng bili ng bulaklak. Mamaya ay maubos ang pera mo. Baka matanggal ka pa. Uuwi kang luhaan sa Pilipinas. Sabi ko, pero ngumiti siya, sabay hila sa kamay ko upang tumakbot habulin ang papalis na shuttle bus papunta ng pier. Hindi na lang ako nagtanong dahil alam kong sa pasyalan na naman kami pupunta. That time ay dinala niya ako ni Darion sa Grand Prix. Isa yung dinadayo sa Macau. Karera ng mga kotseng mabibilis. Maghapon ulit kami ni Darion sa labas at noong pauwi na kami ay saka nagbalita si Darion. May matatanggal mamayang gabi. Bukas 2 ulit ang matatanggal. 9 na lang tayo, di ba? -2. 7 na lang bukas. Siguro matatanggal na ako, sabi ko. Bakit ka naman matatanggal? Baka lang, sagot ko. Naramdaman ko ang biglang paghawak ni Darion sa kamay ko. Hinayaan ko na lang siya at gusto ko naman kasi yon. Ramdam ng puso ko ang pag-ibig para kay Darion. Hindi ko lang masabi dahil hindi pa kami break ni Arvin. Alam mo yung tipong parang nalalandian ako sa sarili ko kung papatol ako sa iba kahit na wala pang closure ang relasyon ko kay Arvin. Basta kahit na anong mangyari lumen, handaan mo na ikaw ang bumuhay sa puso ko dito sa Macau. I was down and out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you.
Pabalik ang Barangay Love Stories.